Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipinag-utos ko sa inyo, Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. So, ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga is about duplicating ourselves. Kung ano yung mga natutunan natin sa ating Panginoon, ay ituro din po natin sa ibang tao na makakasalamuha po natin. So, ang topic po natin this month is about gentleness. Katulad po ng preaching ni Pastor Robert kanina, it's about humility. So, dito po sinasabi ng Panginoon na tayo ay humayo. Ang isang tao po ay hindi susunod once na hindi niya ibinaba yung kanyang sarili. For example ako, kapag merong nag-utos sa akin at hindi ko binaba yung sarili ko, malaki yung posibilidad na hindi ko siya sundin. Dahil maaaring isipin ko na sino ka para utusan ako. Pero dito, magagawa natin ang bagay na to sa pamamagitan ng pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. At sa pagpapakumbaba natin sa Panginoon, maraming pwedeng mangyari. Naniniwala po ba kayo? Maraming pwede pong mangyari. Maaring mas umunlad, o mas maaring maging malago yung ating iglesia, at mas marami pa tayong mahikayat sa ating Panginoon. Meron po akong ipapakita sa inyo na isang estimation tungkol sa kung paano natin gagawin yung bagay na to. So, this one, ito po yung ating tithe. At ito po yung ating offering. At ito po yung number of members na kung saan nandito sa atin ngayon. So, kung titingnan po natin yung ating financial statement, ang average po na tithes and offering natin is 15,000. So, gawin natin siyang conservative estimation na 30 persons, 3 of these. And then, tithe is 400. Wala nang ganyan. And then, offering is 100. So, ang total po niya is 15,000. Ang sabi po ni Jesus Christ dito sa atin ay, kayo ay humayo at gawin ninyong disipulo ang lahat ng bansa. Isa po sa mga responsibilidad o dapat nating gawin sa ating mga sarili ay i-duplicate po natin yung ating sarili. Dito po, makikita po natin kung paano po maaaring lumago yung ating iglesia. Once na tayo po ay merong disciple na hinahawakan, siya po ay tuturuan natin mag-meditate ng Bible, mag-meditate ng salita ng Diyos. Siya po ay tuturuan natin na dumalo lagi sa ating mga gawain. Siya din po ay tuturuan natin na, manalangin, diba, sa ating Panginoong Diyos. At isa sa mga ituturo po natin sa Kanya ay ang magbigay. At once na na-develop natin dun sa disciple natin yung heart of giving, madadagdagan siya ng 31. At yun ay magkakaroon ng additional sa ating tithes and offering. So, isipin natin, kung lahat tayo ay makakapag-duplicate ng ating sarili at mag-disciple. 62, 3. Meron po tayong 31,000 sa ating tithes and offering. Paano po, kung lumago ang ating iglesia, maging 500 members, kakaroon po tayo ng 250,000 sa ating tithes and offering. Paano po kung tayo ay 1 million na? Meron po tayong 500 million tithes and offering monthly. And this is
the very surprising. This is the 10% of our tithe. Paano po kung ang bawat isa sa atin ay matuto rin na mag-offering ng 10%? 400. Meron po tayong 800 million. Isa pong tinuturo sa akin ng ating Panginoon ngayon is about duplicating po ng sarili natin. So, gusto ko pong i-encourage yung bawat isa sa atin na patuloy po tayong magtapat sa Panginoon. At ipasa po natin kung ano po yung puso natin sa bawat tao na makakasalamuha po natin. At bago po ako magtapos, gusto ko pong iwanan sa inyo yung isang magandang natutunan ko sa aking work ngayon. Sa management po, merong tinatawag na 2 types of management. The first one is the full management, which is ikaw yung tinitignan ng tao. Ikaw yung nagtuturo sa mga tao. And then the other one is push management. Kapag naturuan na po natin yung ating mga tao, ini-encourage na lang po natin sila na patuloy nilang gawin yung mga bagay. At this present time po ba, is there anybody behind us? Or is there anybody na tinuturuan po natin? And the other question is there anyone po ba na minomonitor na lang po natin at patuloy nating ini-encourage na patuloy na magtapat sa ating Panginoon? Isipin po natin, sino po ba ang makapagsasabi na hindi tayo aabot sa 1 million? Maaaring higit pa kung lahat tayo ay patuloy na magtatapat sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo aabot ng 1 million, kundi pwede pang 2 million. Pwede ba yan, Sergio? 2 million? Pwede ba tayo umabot ng 3 million? Pwede. 3 million? At pwede po tayo umabot hanggang sa lahat ng Pilipino muna ay maging Christian. Amen po ba? Inayayaan ko po na tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na patuloy ka po namin nakasama, Panginoon. At dalangin namin, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo lang po kami turuan, Lord, na magbigay. Lord, turuan mo din po kami, Panginoon, kung paano po namin ipapasa, Lord, ita-transfer, Panginoon, yung heart po namin sa ibang tao na magbigay, Panginoon. Lord, panalangin po namin sa bawat isa sa amin, Lord, na lagi mo po kami gawing matatag, Panginoon, sa lahat ng problema. Lord, sa lahat ng pagsubok, Panginoon, na-experience po namin. Lord, panalangin din po namin, Lord, sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, na ikaw po, Lord, yung patuloy na magbigay ng direction sa amin, Lord. At sa aming tithes and offering, Lord God, patuloy mong pagpalain, Lord, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Lord, na marami ka pong gagawing bagay, Lord, magagandang bagay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At hihintayin po namin, Lord, yung panahon na kung saan mangyayari po lahat. Ito po yung aming dalangin, Lord. Kayo po yung lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni